Alam mo yung feeling na parang lagi kang malapit ka na sa pag-asenso? Yung tipong konting swerte na lang aangat na ako. Konting pagkakataon na lang makakaluwag din. Tapos biglang wala. May nakita kang post na may bagong kotse, yung kakilala mo, may travel, may bagong negosyo, tapos ikaw nandun pa rin sa one day. At ang pinakamalala, hindi ka naman tamad. Nagtatry ka, nagwo-work ka, pero parang hindi ka pinapansin ng mundo. Kung nakaka-relate ka dito, gusto kong sabihin agad, normal yan. Pero delikado rin yan, kasi maraming tao ang nauubos ang buhay kakahintay ng swerte, imbes na gumagawa ng sistema para umasenso. Kasi totoo naman, may mga taong bigla na lang sinwerte, may napanalunan, may napansin, may biglang naging viral, may nakamit ng tamang tao, may tumama sa timing. Pero kung aasa ka sa ganong klaseng swerte, parang pinili mong ilagay ang buong future mo sa slot machine. Pwede kang manalo, oo, pero mas malamang mauubos ka muna. Kaya yung topic natin ngayon, huwag umasa sa swerte para umasenso sa buhay. Hindi dahil masama ang swerte, pero dahil mas maganda kung hindi siya requirement para maging okay ka. May kwento ako. Dati, may phase ako na feeling ko lagi akong one breakaway. Yung tipong, pag natanggap ako sa ganitong trabaho, okay na. Pag nakaipon ako ng ganitong halaga, magiging confident na ako. Pag napansin ako ng ganitong tao, aangat na. At habang naghihintay ako kung ano-ano yung ginagawa ko, pero hindi consistent. Minsan todo, minsan tamad, minsan motivated, minsan down na down. Tapos napansin ko hindi ako napapagod sa trabaho. Napapagod ako sa pag-asa. Kasi yung pag-asa ko nakatali sa mga bagay na hindi ko kontrolado. Dito pumasok yung Stoic philosophy. Simple lang yung core nila. Hatiin mo ang mundo sa dalawang parte. Una, yung kontrolado mo. Pangalawa, yung hindi. At doon mo ibuhos ang energy mo sa kontrolado mo. Hindi mo kontrolado kung kailan ka sisikat. Hindi mo kontrolado kung kailan darating ang big break. Hindi mo kontrolado kung sino ang magbibigay ng opportunity. Pero kontrolado mo kung gaano ka ka-discipline, kung gaano ka ka-consistent, at kung gaano ka ka-ready kapag dumating ang chance. Kasi ang swerte madalas hindi siya dumadating. Madalas nahahanap siya ng handa. Kung hindi ka handa, kahit dumaan siya sa harap mo, hindi mo mapapansin. Parang sale sa mall, kung wala kang budget at plano, hindi swerte yon. Stress yon. Ngayon, tingnan natin sa psychology, may concept na tinatawag na locus of control. Simpleng idea, may mga taong naniniwalang ang buhay nila ay controlled by external forces tulad ng swerte, pagkakataon, tao, destiny, external locus. At meron namang internal locus, naniniwalang ang buhay nila ay majorly influenced ng actions at choices nila. Hindi ibig sabihin nito na lahat controllable. Pero ang point, mas mataas ang resilience at progress ng mga taong mas internal ang locus of control. Bakit? Kasi hindi sila natutumba kapag walang magandang balita. Hindi sila paralyzed kapag walang big break. Tuloy pa rin sila. Kaya kung ikaw yung tipo na laging sinasabi, kung may swerte lang ako, gusto kong palitan natin yun ng kung may sistema lang ako. Kasi ang swerte random, pero ang sistema pwede mong gawin araw-araw. Unang idea, ang swerte ay bonus, hindi plano. Sa buhay, parang content creation yan. Kung sakaling biglang naging viral yung video mo, bonus yun. Pero hindi mo pwedeng i-base ang buong buhay mo sa sana mag-viral. Kailangan mo ng routine, kailangan mo ng paggawa ng output kahit walang guarantee. Sa Stoics, sobrang linaw nito. Huwag kang mag-depend sa hindi mo kontrolado. Hindi ibig sabihin mawalan ka ng hope. Ibig sabihin mag-commit ka sa trabaho mo kahit walang assurance. Aasa ka sa proseso, hindi sa resulta. Yung Stoic, hindi nag-aantay ng perfect mood. Hindi nag-aantay ng perfect timing. Gumagawa siya kahit hindi siya motivated. Sa psychology naman, may tinatawag na variable reward system. Ito yung ginagamit sa sugal at social media. Bakit ka laging nagre-refresh? Kasi minsan may reward, minsan wala. At yung unpredictability,
nakaka-addict. Ganun din kapag swerte-based yung mindset mo. Lagi kang baka ngayon, baka bukas, baka next month. Tapos kapag walang dumating, crash, burnout, self-doubt. Kaya kung gusto mo umasenso, kailangan mo ng stable na base, routine, skills, habits, and long-term thinking. Pangalawang idea, hindi mo kailangan ng big break. Kailangan mo ng small wins na inuulit mo. Ito yung hindi glamorous pero sobrang powerful. Ang daming tao gusto ng overnight success, pero halos lahat ng tunay na umaangat dumaan sa season na boring. Season na walang claps. Season na walang resulta, pero tuloy sila. Hindi dahil swerte sila, kundi dahil hindi sila umalis sa laban. Stoic concept dito, the obstacle is the way. Ibig sabihin, yung hirap mismo ang nagiging dahilan bakit lumalakas ka. Kapag swerte ang hanap mo, yung struggle tanda na hindi para sa'yo. Pero sa Stoics, ang struggle training. Kung walang struggle, walang growth. Kaya kung hirap ka ngayon, hindi ibig sabihin talo ka. Ibig sabihin, nasa gym ka ng buhay. Ang tanong, papasok ka ba bukas ulit? Sa psychology, ito yung compound effect. Small improvements, kahit 1% per day, over time nagiging malaki. Ang problema, hindi mo siya kita agad. Kaya ang utak mo humahanap ng instant gratification. Kaya ka napapabalik sa swerte mentality kasi mabilis siyang magbigay ng excitement. Pero ang compound effect, quiet, boring. Pero grabe yung payoff. Halimbawa, kung araw-araw kang mag-aaral ng 30 minutes ng high-value skill tulad ng sales, editing, writing, communication, negotiation, after 6 months, ibang tao ka na. Walang swerte doon. Pero magiging ready ka kapag may opportunity kasi you earned it. Yung pangatlong idea, ang swerte kadalasan pangalan lang ng preparation na hindi nakita ng ibang tao. Alam mo yung wow, ang swerte mo. Pero kapag tinignan mo yung buhay ng taong yon, consistent pala. May routines, may output, may years of practice, may sablay, may adjustments. Pero sa mata ng iba, biglang sumikat. Hindi bigla, hindi lang nila nakita yung proseso. Stoic mindset ulit, maghanda ka lagi para kapag dumating ang pagkakataon, hindi ka magpapanik. At ito yung malaking difference ng swerte-based versus system-based. Yung swerte-based, kapag may chance, natataranta. Kasi hindi prepared. Yung system-based, calm. Kasi sanay na sa reps. Psychology take naman dito ay identity-based habits. Ang goal mo hindi lang mag-ipon o mag-business. Ang goal mo ay maging taong consistent, maging taong may self-control, maging taong kayang mag-delay ng gratification. Kasi kapag identity mo na yon, hindi mo kailangan ng swerte para gumalaw. Gumagalaw ka dahil yun ka na. At dito papasok yung pinaka-realization. Karamihan sa tao, hindi kulang sa pangarap. Kulang sila sa systems. Kapag may swerte, G sila. Kapag wala, stop. Pero ang tunay na aasenso, gumagalaw, kahit walang swerte. So practical tayo. Ano ang system? Simple lang. Una, daily non-negotiables. Kahit 3 bagay lang per day. Halimbawa, 30 minutes learning, 30 minutes output, 10 minutes review at plan. Hindi kailangan perfect, kailangan consistent. Pangalawa, skill stacking. Pili ka ng 1 to 2 skills na mataas ang value sa panahon ngayon. Communication, sales, content creation, problem solving, tech basics. Hindi kailangan marami agad. Basta yung ginagawa mo may growth curve. Kasi ang swerte walang growth curve, random, pero skill tumataas. Pangatlo, environment design. Kung gusto mong tumigil sa pag-asa sa swerte, bawasan mo yung triggers na nagpapahina sa'yo. Halimbawa, puro ka scroll ng success stories, puro ka compare, puro ka sana all, mahirap umusad kung araw-araw mong pinapanood yung highlight reel ng iba. Ayusin mo yung feed mo. Ayusin mo yung paligid mo. Ayusin mo yung oras mo. Kasi minsan, ang discipline hindi lang lakas ng loob, design lang. Pang-apat, reframe failure. Para sa Stoics, ang failure hindi insulto, feedback yan.
Okay, hindi gumana ito. Next, hindi emotional breakdown, kundi adjustment. Kapag swerte ang hanap mo, ang failure parang proof na malas ka. Pero kapag system ang meron ka, ang failure parang data. At yung taong kayang tumingin sa failure as data, siya yung umaangat. Ngayon gusto kong tanungin ka ng direkta, paano kung hindi ka talaga malas? Paano kung hindi ka lang consistent? Aray, oo. Pero honest tayo kasi minsan mas madaling sisihin ng swerte kaysa harapin na kailangan mo ng mas maayos na routine. Mas madaling sabihin na wala kasing opportunity kaysa aminin na hindi ko rin ginawa yung kaya kong gawin araw-araw. Pero ito ang good news, mas maganda yon. Kasi kung ang problema mo ay swerte, wala kang kontrol. Pero kung ang problema mo ay consistency, kaya mong ayusin. At kapag naayos mo yon, kahit anong pagkakataon dumating, small or big, kaya mong saluhin. Bago tayo matapos, gusto kong iwan sa iyo itong simpleng line na pwede mong gawing mantra. Hindi ko kailangan ng swerte para gumalaw, kailangan ko ng disiplina para umusad. Kasi ang swerte pwedeng dumating o hindi, pero ang disiplina nasa kamay mo. At kapag pinili mo araw-araw, hindi ka lang aasenso, magiging matatag ka. Kung nasa season ka ngayon na parang walang progress, parang walang opportunity, parang walang swerte, huwag ka munang matakot. Baka nasa face ka lang ng paghahasa. At one day, may darating na chance. At sa mata ng iba, ang swerte mo. Pero ikaw, ngingiti ka lang. Kasi alam mo, hindi swerte yon, pinaghirapan mo yon. Kung nakarelate ka sa video na ito, comment mo nga, system over swerte. At kung gusto mo ng mas maraming videos tungkol sa mindset, discipline, at paano umusad sa buhay kahit walang perfect timing, mag-subscribe ka na. Kita-kita tayo sa next video.